Magandang hapon. Ako ho ay nagbabasa ng mga bashers at saka tanong ng tanong ng HM. Ay saka na muna ito. At talagang napakakakulit. Pinariyahaw ay uulitin ko ulit. Hindi ko na alam kung gaano kadami ng kauulit. Ako ho ay hindi nagtitinda ng kutsilyo o kahit anong balisong, lalo na balisong. Ako takanta ka lang talaga, bakit sa balisong lang tanong ng tanong? Ano ho, dami ko namang kutsilyong ipinopost. Ngayon ganarihaw, hindi ho ako nagtitinda ng balisong. Ito ho ay sukatan ko ng kaluban na leather na ginagawa ko. Ang akin pong ginagawa ay leather items. Sa balisong ho, itong mga ganitong klaseng kaluban, ganito ho ang ginagawa ko. At saka ho, itong ganito. Ito lang ang aking alam ng aking isip. Ano ho, yung mga medyo may mga drawing at saka yung mga ano, dun ho kayo sa magagaling magpagawa at hindi ho abot yon ng aking isip. Ngayon, dun man ho sa tanong ng tanong kung ariho ay binebenta, magkano, HM, how much, hindi ho ako nagbebenta ng balisong o kahit anong kutsilyo. Ngayon ho, ako ho ay mahilig sa kutsilyo. Gawa na ako ho arang sa balisong, ari ho ay gusto ko. No? At ari ay aking koleksyon. Ang iba ho din ay mga regalo at ang iba naman ay binili ko. Ano ha? Ngayon, ang gustong bumili ay dun ho kayo pumunta sa mga nagtitinda ng balisong, lalo na ho sa Taal, Batangas. Doon ho kayo mag-inquire. Kung gusto niyo naman ho makasigurado, sumali ho kayo sa mga grupo ng balisong at manood ho kayo doon, magtanong doon kung sino ho yung totoong nagtitinda, sino ho yung totoong gumagawa at nang hindi ho kayo maloloko. Ano ho? Ulitin ko, ari ho ang mga ginagawa ko. Mga ganito, wallet, sinturon, yun hula ang abot ng aking isip. Ano ho, yung mga komplikado ay dun ho kayo sa magagaling magpapagawaan ho, itong mga ginagawa ko ngayon. Ngayon, ang akin naman hong ako'y nagkukolekta ng kutsilyo at ako'y natuwa dun sa souvenir na nabili ko dun sa probinsya. Ito ho ay souvenir ko doon na ang kulay nito ay light. Ito ho ay Opinel. Ano ho, ito ay made in France. Sana ganun din ang gawin natin sa ating mga balisong. Hindi yung kinatatakutan, hinihingi, binibili, na kahit hindi ibinebenta. Ang ibig kong sabihin, dito ho sa ibang bansa, ang mga traditional blades nila, ang ating ng balisong ay considered na traditional blades ng Pilipinas. Ito po ay sa parting Batangas, pero hindi na lamang po sa Batangas gumagawa niyan, meron na rin po ibang gumagawa at magaling po sila. Ngayon, ito ho ay sana ibigyan natin ng pansin na hindi ito dapat yung katakutan o ano na ginagamit sa masama. Kung inyo hong pag-iisipan, ang kalimitan ho na nangyayari mga krimen, hindi ho balisong ang ginamit, mga kutsilyong pambahay lamang at kung ano-ano. So, alisin nyo ho sa isipan nyo na ito gagamitin lagi sa mga krimen o sa ano. Ito ho ay isang koleksyon at isang kasama ng ating kultura. Ano ho, yan ay tools. At ang masasabi ko lang ho, ayan ay bawal dala-dalahin dahil ho nasa batas natin na hindi ka pwedeng magdala ng patalim sa labas ng iyong tahanan. Mapwera ito ay ginagamit mo sa iyong hanap buhay. Ano ho? At ito ay meron kang katibayan na ikaw ay gagamitin mo yan sa iyong trabaho o ikaw ay magkakamping o ikaw ay kung anong pwede mong ang tawag dito, yung hindi lalabag sa batas. Ano, yung gayon. Halimbawa nahulihan ka na rin sa ng balisong sa mall, aba, yun ho ay makakasuhan kayo dahil hindi mo naman saan mo gagamitin yun sa mall. Anyway, ako ay natuwa din na ito ay Opinel. Ito ay kasing laki ng ating 29 na balisong. Ito, tutuwa ako dito dahil napakaganda nito na panggayat sa kusina, lalo na't napatalas mo. Ito po ay stainless. Ang kanyang kahoy ay light. Parang ganito. In-stain ko lang ho yan ng kulay brown kaya nagkaganyan. Ngayon ako ho ay natuwa dahil gusto kong i-modified
ay bumili ho ako ng walang tatak. Ano ho? Papakita ko sa inyo kung anong itsura ng kanyang kulay. Pero kaya hindi nga lang ho siya light, kasi ho ang nakuha ko ay yung high carbon nila. Medyo ang kulay ng kahoy nila ay iniba para hindi magkapalit-palitan. May palatandaan. Ito ho ay France. Ano ho? French knives ito. Ang gumawa ho niyan ay mga French. So ito ho ang number 12 na high carbon ng Opinel. Ito ay kaya ako binili. Ako ay may gagawin din modification. Pero ito ay high carbon kaya meron siyang langis. Pag yan ay nahawakan mo na nahawakan, ang pagkakaiba niyan, ito ay hindi kinakalawang, ito ay kakalawangin. Kaya ito ay kailangan mong alagaan. Ayan, yan ang pagkakaiba. Pero pareho siya ng size. Ito ay number 12. Kung sakaling kayo ay bibili nito, hindi ito napakamahal, ito ay affordable nyo. At magagamit ito sa inyong mga camping, kahit sa kusina. Palitan nyo na yung mga mumurahin yung kutsilyo na laging pumupurol. Magagamit nyo ito ng napakatagal na panahon. At yun ang maganda, pwede nyo i-modify yung handle nito. At pwede nyo kulayan. Ngayon ay ang atin namang tingnan ay ang version ng Italy. Ito naman ho ang version ng Italy. Ang version naman ho ng Italy ay Old Bear. Ito ho ang kopya. Meron siyang panturnilyo. Mamaya ko nasisimutin. Ang size naman ito ay ito na ho ang pinakamalaki. Sa compare sa Opinel, ito ay number 10 nila. Yan. Kung sa i-compare mo naman sa ating balisong, ito naman ho ay 24. Ang nagustuhan ko naman ho dito, meron na ako nito, pero ang nagustuhan ko dito, yung bigat nitong handle nito dahil ito ho ay olive wood. Ano ho? Ito maganda to. Mabigat, meron siyang bigat. Dito naman ang lock niya. Yan, ganito naman ho ang itsura ng blade ng Italian made. Ito naman ho ang Old Bear. Compare dito sa Opinel. Sila ay pareho. Nabibisaya na rin ako dahil sa dami yung nagko-comment sa akin ng mga kababayang from Bisaya. Ayan po ang kanilang size difference. Pero halos parehas ang kanilang style. Magamit nyo po ito ng mga panggayat. Pag magkakamping kayo, itong pinaka-ideal nyong bitbit. Inuulit ko ho, ito po ay hindi ko ibinebenta. Ito po ay susukatan ko ng kaluban dahil pag may nagpagawa, para meron po akong sukatan. Pero itong isang ito ay mo-modify ko dahil gusto ko siyang palitan. Hindi naman palitan, gusto ko siyang baguhin ng konti ang korte at kulay. Yun lamang po, hindi po ako tindero ng balisong, hindi po ako tindero ng kutsilyo. Ang tinda ko po ay leather items. Ano ha? Yun nga pala, huwag naman ho kayong mag-comment ng mga masasakit. Ano ha? At hindi nyo naman kilala yung inyong kinukomentar. Ang dami ko nakikita, kahit hindi ho sa akin. Kayo ho, napakadaming comment, lalo na sa mga kaibigan ko na gumagawa ng kutsilyo. Ay kung makapag-comment kayo ay wagas na wagas, ay hindi niyo naman makakilala yung mga, baka pagka kayo napuntahan nung hindi kayo makakapiyok ha. Huwag kayong magko-comment na akala mo napakatatapang ninyo, ewan. Yun lamang po, magbabait. Piliin nyo maging mabait nang pag kayo pinuntahan, ay mabait din ang darating sa inyo. Kaysa kayo kung makapagsalita ay pag kayo na may napuntahan, kayo na may hindi makapiyok. Now, magbabait. Bye-bye.